So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, FRBL pa rin tayo. As promised, request videos muna hanggang sa matapos tong month ng May, para pagdating ng June, tignan natin, marami na tayong papanoorin sa Isabuhay 2024. Uploaded na yung 5 battles doon, so inaantay na lang natin yung tatlong battles doon para ma-review na natin yung first round ng tournament, tapos yung PSP at yung matira mayaman din doon. So ayun, yun pa yung mga project natin sa ngayon, pero as of now meron pa tayong ilang days na remaining para sa buwan ng May at focus tayo sa mga request videos doon. Okay, so ito, Da Vinci vs Jezu na request to ni David Michael Santiago. Sunod-sunod na yung mga pag-grant ko or pag-review ko dun sa sa request ni Boss David Michael Santiago. Kaya shoutout David Michael Santiago. Da Vinci vs Jezu. Tignan natin kasi alam ko ito yung pagbabalik ni Da Vinci. Simula nung natalo siya sa Motus, 'di ba? So let's see. Huwag natin patagalin kasi masyado na naging matagal yung pag-aantay ni Boss David dito. So, let's go. Ball 5, FRB, let's go! Let's go. Game. Ako'y nagbabalik sa liga na nilisan ko noon. Tahimik. Ako'y nagbabalik sa liga na nilisan ko noon. Aking kambak pambihira, mga linyang kasunod. Mga banat malugod, kayo nyo mapapanood na yung nagbabalik sa flood to. At natirikan ng motor, kaya ako nakoy Huwag kang feeling malakas, uy Jesu rin, huwag kang kukontra. Walang golden ticket, boy, di totoo si Willy Wonka. Diyan sa baliw ay lalabas, pagkaaning niya ay sumobra. Kasi sa toyo lalabas parang kabit ni Magalona. Kasi feeling kang baliw. Kasi guys, inform nyo naman ako or enlighten me naman kung naglaban na si Da Vinci at saka Good Kid. So I think magandang salpukan yun, no? Magandang match up yun, Da Vinci versus Good Kid. Sana maikasayo ni Boss Rayan or ni Boss MZite. So FRBL man yan or Motus, 'di ba? Mas maganda sana kung Da Vinci versus Good Kid. Pero hindi ko kasi matandaan kung naglaban na ba sila. So enlighten me, no, sa kung naglaban na ba sila o hindi. Kung hindi pa sila nakapaglaban, sana maikasayon. Kung naglaban naman sila, di ko alam kung FRBL ba yun or Motus. Pero sa FRBL kasi dalawa pa lang yung laban ni Da Vinci. At yung unang laban niya, alam ko, na-review ko yun. Tapos kay Good Kid naman, most of his battle naman sa Pedestal 1 diba? So I think hindi pa. So, pero kung sa ibang liga naglaban sila, inform nyo ako. Magandang match up yun, Da Vinci versus Good Kid, no? Let's go! niya ay sumobra. Kasi sa toyo lalabas parang kabit ni Magalona. Kasi feeling kang baliw. Naging abnormal ka na. Huwag kang feeling magaling, di ka diamante tanga. Sa kakagaya mo kay Manda, naging ibang-iba ka. Ikaw yung susunod sa Manda. E di Makati ka na. Mas pagbibigyan ko ang yung hilig ng makilala ng lubusan. Ganyang galawan ay di Manda. Sasakit lang kasukasuan. Kasi Manda, baliw ba to? Hindi! O bakit mo tinututulan? Ngayong diniretso ko to sa Manda, kung baliw ay natuluyan. Kasi galit ka sa di nag-tryouts? Ganyan bang hate ay sure kami? Galit ka sa di nag-tryouts? Unang laban ko dito, tournament. Tapos feeling lakas-lakasan ka pa dito? Yun ang, kasi feeling lakas-lakasan ka pa dito?
Ngayon, linya naman na nag-tryouts yung sasalain natin. Kasi nung laban nila ni Grim, dinamay niya si Blaser. Binanggit niyang madiin na ginagamit niya si Raya mga tirang palikim. Sarap mong saringin, mga balak madilim. Oo, napadim yan sa Blazer kasi maaalis ka din. Kasi di ba kada battle nag-chonky kalaban mo? Kanyang angel lagi. Kaso ikaw yung nagwiwid. Sa akin to schematic. Oo, si JB Positive, isisigaw ko loudly. Kung si Jesurin Bautista naging Justin Brownlee. Kasi ikaw ay positive. Kasi siya ay positive sa weed. Kaya baliw itodo mo. Na kahit positive ka ba? Ay, siya ay positive sa weed. Kaya piske, lubog malalim. Na kahit positive ka pa, ako pa rin mas dope sa atin. Oh, in-expose ko na tong lulong. Kaya baliw itodo mo. Di pa rin kayo nadala nung last election kung adik pa rin iboboto nyo. Kaya durog, lamon, sa akin to GG. Paano mo ko pahihirapan kung sa Jesu may easy? Okay, so okay na sana yung mga starters ni Da Vinci hindi ko na masyadong hinighlight, no? So habang nag-switch siya, napapansin ko nagkakaroon na siya ng starter doon, pero hindi ko na yun masyadong pinansin. Kaso nagkaroon talaga siya ng choke doon sa gitna ng round niya. So yung choke na yon is mabibring up niya yung mga starters niya. So ulitin ko lang, may starter si Da Vinci kanina ng mga early deliberation ng mga round ng mga lines niya, at hindi ko na yung pinansin kasi sobrang minimal naman yon. Pero after nung nasa gitna na si Da Vinci ng round niya, nag-choke siya doon. Tapos after nun, nakapag-spit siya ulit, tapos nag-stutter ulit siya. So yung sinabi ko kanina na minimal na stutters, sobrang nag-matter yon dun sa choke na nangyari dun sa gitna ng round. So sayang kasi ang ganda ng umpisa ni Da Vinci. Sabi nga niya comeback niya to, malakas yung magiging comeback or something, 'di ba? So ang ganda nung approach niya doon, nagustuhan ko 'yon. Ang ganda nung umpisa na aura niya, yung presence niya. Maganda 'yon, nagustuhan ko 'yon. Tapos yung sabat ni Manda, nagustuhan ko lang din 'yon kasi hindi nag-appear si Manda sa screen, sa scene mismo, pero alam natin na si Manda 'yon kasi sumagot si Manda. Tapos naging creative si Da Vinci sa part na 'yon. Marami pang mga okay na linya si Da Vinci dito. Kaso nga lang nag-choke siya doon at malaking kabawasan 'yon sa overall performance ni Da Vinci. Even sabihin nating may mga malalakas na linya si Da Vinci, kaso may yung mga stutters kasi na sobrang minimal. Nag-stand out yung mga stutter na yun kasi nagkaroon talaga ng choke sa gitna So mapapansin mo talaga yun. Ang ibig ko sabihin, kung naitawid ni Da Vinci yung round 1 niya nang walang choke, mga stutters lang, siguro pwede pa natin sabihin na na nabawi niya yon sa malalakas na linya niya. Kaso anong nangyari kasi, may mga stutter tapos may choke pa dun sa gitna. So 'di ba? Gets niya ba? Nag-matter yung mga stutters na yun, tapos hindi naging enough yung mga malalakas na linya ni Da Vinci para matakpan yung dumi dun sa performance niya. So sana naintindihan niyo yun. And ayun, sayang kasi naging malakas na yung performance ni Da Vinci, kaso naging pababa. So tignan natin kung ano yung papakita ni Jesu. Unang banat para kay Jesu, let's go! Yo! Di dapat siya kalaban ko ngayon. Kaso sa paglipas ng panahon, naging praktisa na yan. Di kasi makakadalo si Sean.
Kaya yung pinsan na lang, FRBL game. FRBL game? Da Vinci's! Sino nang tratraidor sa beshi ko? Tangina kang senti mo. Kung makapag-English bars pa, kala mo yung bigas nila galing Mexico. Tanginan to. Bumulong sa motos, tinatraidor daw siya. Sobrang lakas kasi ni Katana nung araw na yun, hindi mo yan matatanggi. Kaya yung dala mong crowd nakalimot, sa'yo pala dapat kakampi. Paano ba naman makakausad at tatangke? Eh yung performance ang kalat pre. Dinikitan mo pa si Katana, mukha katuloy baklang bonjing na nanlalandi, iyakin. Nung dinamay nanay niya ni Katana, tong nerdo, iyak to. Pagtapos ng laban, sabi niya, Mama, successful anak mo. Successful anak mo? Gago! Di ka man lang nag-rebat para kay Mama? Kala ko ipagtatanggol ng pilit. Okay, so napanood natin yun, na-review natin yun, yung first time na mapanood ko si Katana at sobrang hindi ako binigo ni Katana doon. Ang lakas niya doon. Yun yung ginawang angulo ni Jesu ngayon and nakaka-relate ako doon kasi nga napanood ko yun. Successful anak mo? Gago! Di ka man lang nag-rebat para kay Mama? Kala ko ipagtatanggol ng pilit. Tanginan to, nagmamaktol yung isip. Puro ka kasi kayabangan yung galawan mo at hilig. Kaya imbis pagtanggol nanay mo, inuna mo nga tupagin yung mga nagtatraidor sa gilid. Kupal! Beans! Hanggang kailan ka ba ganyan? Masyado kang balat sibuyas, ang bilis mo masaktan. Kung di ka na masaya dito, pahinga na. Kahit mabigat at masakit, maramdaman. Mababatid mo lahat yan. Hindi yung pagtalo ka sa motos, magre-retard ka ng 3 linggo, sabay babalik ka na naman. Umay! Pagtalo sa motos, magpo-pose. Ganyan magdamdam to si Repa. Sabay caption ng, dito muna ako sa pinto. Pagmamasdan yung eksena. Marami na kasing isda sa karagatan. Pambanggaan yung letra. Ang ina mo Da Vinci, ba't ka naman nasasaktan? Eh, mukha kang balyena, sad boy! Nag-wordplay pa yan ng laban nila ni Katana. Pangsagip ng tugma. Nung narinig yun ni Gucci, dala mo ba? Nagtakip ng muka, sabi niya. Tinabunan ng problema at ba't ba nagkaganon? Panay siya gamit ng bato, etong tao na tabon. Tao na tabon? Bago lang ba yun? Nung sinusulat mo ba yung Da Vinci, gago ka pa nun? Okay. Anong tao na tabon? Tangina mo, nag-iimbento ka na naman ng mga bago na bara. Gago lala niya. Yung mga wordplay mo kasing dungis ng tao na grasa, walang yaka. Walang yaka. Si M-Site may kasalanan na ito eh. Sa motos, pinagtatanghal yung ganyan. M-Site, kung ganito nakalalaman wordplay, dapat sinasampal mo man lang. Namimiwasa na oh. Hindi wala sa M-Site. Pag di nag-react sa wordplay niya, magagalit ay, okay. pa. Naalala ko to itong battle na to. Dapat manonood ako ng live nito kaso hindi namin natunton yung venue. So galing kasi kaming hindi ko alam kung saan kami galing noon. Basta sa hindi ko alam kung anong pangalan nung ano na yon, nung pinuntahan namin. Basta after namin doon, sabi ko daan kami sa FRBL kasi kinaganap yun. Kaso hindi nga namin natunton. So, sayang. Kung ganito nakalala mag-wordplay, dapat sinasampal mo man lang. Namimiyasa na oh. Pag di nag-react sa wordplay niya, magagalit pa. Laging pa kay Mang Sita. Eh talaga namang malabo wordplay mo eh. Anong malay ba nila? Kung tanga ka, ganun na yon. Huwag ka man damay ng iba.
Pasalamat ka, di kita masuntok kasi parang tatay na kita. Alam mo ba? Alam mo ba? Di ka rin matutuwa ko sa mga wordplay na pantangan yung mga tao sa pilitang mag-iingay. Yung palakpakan hindi hinihingi. Kusa yang pinibigay. Kung wala, magtiyaga. Matutong mag-antay. Kahit kailan di tumalas ang espada, kapag malungkot ang panday, wag kang saboy. Ayos to. Magdrama ka man ng labis at sayong bara isalin. Mukhang tanga ka lang dyan, promise, para kang batang iyakin. Binaha ka? Di yun excuse. Tuloy mo lang tangalan natin. Baka maluha ka pag kami naman nagkwento ng mga problema namin. Ikaw lang ba may struggle? Kaya yung awa sa'yo lang dapat itoon. Anong tingin mo sa amin? Mga taong graba na wala ng emosyon? Kulang na lang maging poon sa makabagbag ng daming pakara niya. Kung talo ka, ayos na yun. Huwag ka na sa aming magdradrama. Dito sa eksena, walang drama. Puro galing lang hinahanap. Di lang ikaw may kinikim-kim na problema, kaya huwag ka magpakabading, diyan ka agad. Kung yun lang din na mga dahilan para huminto ka dyan sa yung bangin na tinatahak, kamustahin mo naman si Rayan, nagrarap, walang brief pero tuloy pa rin sa kanya. Okay, so syempre una-una ko napansin sa round ni Jesu is masyadong mahaba. Masyadong mahaba 'yon. At 'yun, basta una 'yon, masyadong mahaba. Tapos unang reference na ginamit ni Jesu dito is yung laban ni Da Vinci versus Katana. At sobrang naintindihan ko 'yon, sobrang nakarelate ako doon yung mga linya ni Jesu na about dun sa hindi nga daw nagrebat si Da Vinci nung dinamay yung mother ni Da Vinci dun sa laban ni Katana. Okay yun, naintindihan ko yun. Ano talaga yun, may ganong grabe talaga si Katana nung laban na yun kay Da Vinci. Grabe, tangina, sobrang lakas ni Katana nun. Tapos yung first time ko mapanood si Jesu at nagustuhan ko yung performance niya, yung humor niya, no? Isa sa mga hinahanap kong energy yon, no? Yung pagkakaroon ng malakas na humor. So, yung mga jokes niya, unpredictable yung mga jokes niya na hindi mo alam na maglalan pala yun sa isang joke, no? So, ang galing nung yung atake ni Jesu dito. Nagustuhan ko 'yon. And sa mga early lines pa lang niya, nasabi ko na agad na kay Jesu na 'yon at sobrang linis din ng performance niya. Ang ganda nung although hindi talaga siya masyadong sumusuntok ng solid jokes talaga yung pinanglaban ni Jesu dito at masasabi ko na-diffuse niya yung style ni Da Vinci sa part na yon. Mga seryoso yung banat ni Da Vinci, nagkaroon pa ng stutters at joke. So malaking kabawasan yun sa naging performance ni Da Vinci. Tapos kay Jesu naman, kwela, jokes, unpredicted mga jokes, tapos may mga linya rin na direkta kay Da Vinci, yung akala mo sa amin ikaw lang nag-struggle, kami hindi, tas taong graba, parang ganon. So wala na, okay din yung mga ganong linya. So sa round 1 malinaw yun, kay Jesu ko ibibigay, even naging mahaba yung rounds niya, kahit mag-cut tayo doon, nakuha na ni Jesu yun. So 10-7 in favor of Jesu. So, yun. Round 2. Walang banat, Da Vinci, let's go! Natarap daw si Rayan, walang brief. Paano na yan? Tangina tol, paano mo alam? Tangina, iiyak to pag tinalo ko to. Isang PS ka lang niline up sa motos Nung dinayo pa kayo. Tangina, sa rebattles, wala mo nung magta-times up.
Kung hindi ako bumalik sa 3 linggong pagre-retire, wala ka sa lineup. Wala siya dapat nakalaban. Pero si Ryan made me this. Inatrasan ka ni Sean the Baptist dahil may conflict kanyang shift. Kasamalas mo na nga rin. Sa akin bugbog tong crazy bitch. Kung nakalusot ka nga sa Baptist, mas durog sa atheist. Kasi ikaw si Jesu Cristo, talagang grabe yung banal. Hindi pag nagjajakol ka tol, buta sa palad pang salsal. Gago. Kasi pinako ka sa krus, buong katawan mo mahapdi. Nakakatawang tatay mo yung Diyos tapos hindi ka iginante. Tanginan to, may daddy issues. Yun yung di ko nga matake. Kung ikaw nga si Jesu Cristo ay di bunga ka ng rape. Ew. Kasi payag pa kayo. Nagjajakol kayo sa gabi tapos tinitignan kayo ng picture nito. Yun ay sobrang lame, tol. Malamang nung ginagawa ni Wally yung 6 video, isa ka sa spectator. Oh, sabihin ko na yan. Huwag kang masyadong angry, Noy. May 12 kang disipulo. Uy, taray, daming baby boy. Kaya ka nagkakanulo ni Judas eh. Nauli kang sinasolo yung isa. Pues di yun nice, tol. Di mo ma-arbor. Kasi aking nasa ito, nasa Pedro Canon. Kasi naglalakad ka sa tubig. Grabe, mahusay siya. Diba ka naman sabog ka lamang nun at feeling mo lumulutang ka. Pero si Jesu Cristo nga ba to? Awit naman. Self-proclaim na Jesu Cristo? Baka drug artist ka lang. Kasi sinaban nila ni Ralphson, sabi niyo, kasi mukha kang may hepa, kaya dapat pangalan mong Alaksan. Linyang ibinitaw niyan. Grabe magpasikat, no? Naninilaw man. Kasi nag-stutter ka sa hepa, palpak yung spit mo repa. Alam na. Sobrang bobo sa eksena. Deliver yung agenda. Atay ka. Kasi may linya pa yan, no? Sabi niyo, paborito mong magmulti sa ilalim ng lamesa. Magmumulti sa ilalim ng lamesa? Tingin mo, great tol? Si Kiluwa, tawa ng tao eh. Yung sinasabi nilang multiplication table? Hindi na pa yan, no? Nagkamali na naman ako sa pinakasakong. Nagkamali ka sa sakong? Deep, tol! Kahit tanong natin kay Enrique, heal yun! Kasi nakasabay ako sa jokes kahit ako'y lugi dyan, parts. Ako'y out of this world para bang luni sa Mars. Bading parang Lars, shoot ko pang stars. Gawin mo naman estilo ko, subukan mong mag-multi at toothbrush! Ano ang banat? Okay, so maraming linya si Da Vinci na natulugan doon. Tapos ako personally hindi rin masyadong naging effective 'yon. Magkaiba kasi sila ng style. So si Da Vinci, sabi nga niya kanina, 'di ba? Yung pinaka-ender niya, sumabay ako sa jokes. Ngayon sumabay ka naman sa mga bars sa style ko. So sa jokes, sabihin nating, sige, nag-joke si Da Vinci, pero sa round 1 kasi ni Jesu, grabe yung mga jokes niya doon, yung mga, sabi ko nga sa inyo, mga unpredicted jokes eh. So, para sa akin, ang ganda nung pagkaka-perform ni Jesu, pagkaka-execute niya doon sa round 1. So, okay na yun. Given, round 1, kanya talaga yon. Sa round 2, gusto ko lang i-compare na sabi kasi ni Da Vinci dito na sumabay siya sa jokes. At masasabi ko na yung jokes ni Da Vinci tsaka yung jokes ni Jesu is magkaiba, 'di ba? Mas effective yung mga angles, references ni Jesu pagdating sa mga jokes, unlike kay Da Vinci na iba rin yung atake. Tapos sa mga sabi ko nga yung ibang mga linya ni Da Vinci ineffective para kay Jesu or para sa style na pinakita ni Jesu dito. So ayun, round 1 and 2 ni Da Vinci, although mas malinis yung round 2
Tama, mas malinis yung round 2. May mga stutters pa rin naman, pero mas ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, 'di ba? May mga stutters pa rin naman si Da Vinci dito sa round 2, pero hindi masyadong lumitaw 'yon, hindi masyadong nagmatter kasi walang choke na naganap, walang choke na nangyari. So, naitawid niya pa rin ng maayos 'yon. Unlike sa round 1 kasi na may stutters tapos may choke. So, nagmatter talaga yung yung mga stutters yung kahit minimal. So, ayun yung pinagkaiba. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na kung walang choke, masasabi natin na minimal lang yung mga stutters na yun. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo. Sana naintindihan nyo yun. And, ayun, round 2, same lang to ng naging performance ni Da Vinci sa round 1. Sayang, hindi na to yung Da Vinci na nasubaybayan ko. Alam ni Da Vinci yan, no? Alam ni Da Vinci yan. Ilang beses ko siya na-review, yung undefeated pa siya, laban niya kay Max Ford, laban niya kay basta yung mga early days niya sa Motus. Iba na, hindi ko alam kung ano nangyari kay Da Vinci, pero hindi na to yung mga returns niya na napanood ko, na-review ko dati. Pero ayun, sana makabalik yung Da Vinci talaga na, syempre nasubaybayan ko rin si Da Vinci sa Motus 'di ba? Sana maano natin. Sana mahanap natin ulit or mapakinggan natin ulit yung Da Vinci na undefeated, 'di ba? So, ganun yung quality ng sulat. Ngayon kasi hindi ko alam Hindi ko alam kung ano nangyari kay Da Vinci, pero 'yun. Round 2 ni Jesu, pakinggan natin. Jesu, let's go! Kung inaakala mong makakaligtaan ko yung itsura mo, sir, kain ka ng bubog sa... Okay, so tingnan nyo yan, no? Umpisa pa lang. Actually, hindi pa nga nabubuo ni Jesu yung linya niya Iba kasi yung niya, yung presence niya, iba yung aura, iba yung humor talaga ni Jesu. Doon pa lang nababasag na agad yung yung Da Vinci doon, di ba? Mong makakaligtaan ko yung itsura mo, sir. Kain ka ng bubog sabay nguya kang snowber. Anong akala? Ganon-ganon na lang ang wala? Di ko titirahin pisikal na anyo mo? Siniswerte ka yata. Di makakaligtas yan sa akin para dahil fake ito mapat. Kung hangarin mo ngayon manalo tol pang leche, yung hangatsak mapipeste ka na brad, kukulay niebe ang balat. Saluhin mo ang inipon kung tugmang mapupunta sa dede mo lahat kasi yung dede mo. Kasi yung dede mo, parang sayote. Yan ang aking napuna. Malaman at hugis bote, sarap lamasin ang muka. Pwede mo bang itago, Brad? Baka sakali matuwa. Mukha kang baklang bundat na bayani, tsumupa, sobrang lakas ng iyong aura. Kaya naman maraming papa nagpapatul sa'yo. Yung suso pang Ellen Adarna talagang tatayo-tayo. Talagang marami kang papatangkaring binata, pwede mo yan ikalago-lago. Kung ganito lang din naman mangroromansa, talagang magjajakul ako kasi tignan nyo naman. Kahit di ka na mag-flex a meal, pang Viva Max ang next career. Ganto pala sa personal si Snorlax, talagang malakas yung sex appeal. Kaya pala di mapakali si Kyla. Yung tao galit na nga rin. Halos maubusan na daw siya ng bait at hangin. Paano yung napangasawa, pangyagit yung hygiene? Madalas ka raw kasi makaiwan sa kubeta ng gamit na napkin. Gago. Dugyot at burara. Bugnot at ulaga. Yung babae wala sa yung napapala, palagi ka lang daw sundot, tas tunganga. Kaya ayaw niya na sa'yo tanga. Yung relasyon nila malamig pa sa yelo kahit anong lambing niya. Madalas ka raw kasi makibaka sa gobyerno pero amoy kambing ka. Imbis sunay ng iyong kaibig, inuna mong matupagin ang iyong naisip.
kukuha ka ng cellphone, sabay magsi-16 bars ka na naman sa gobyerno nating nananahimik. Tapos magmamasid yan medyo sa paligid. Baka may tiwaling gobyerno siyang masilip. Ang dami pang kuskus balungos, di naman nagkukuskus ng singit. Alam ko, may pakialam ka sa bansa. Wala naman akong masamang komento doon. Kaso yung pagputok ng bulkan, di nakasalanan ng gobyerno yon. Tuwing may natural na kalamidad, yung mga nasa pwesto, halos lusubin niya na. Lumindol lang saglit sa tondo, sisi agad sa gobyerno, di inaayos tungkulin nila. Di ko alam kung sabog ka lang, ginigiyang o baka sumindi ka. Pwede bang wag ka namang ialam sa opinion mong yan, ako'y narerende na kasi puking ina. Kung magaling ka naman pala, ba't di ka tumakbong senador? Tas puro may hirap at dukha yung paambunan mo. Sakto yan bro, para di ka na maganto-ganto. Ipagbawal mo lumindol doon sa syudad nyo. Talagang masusunod yon kapag nanalo lang to. Ang kaso lang po, may kaso yan siya. Ba't nga naman tatakbo para sa premyo kung yung ba't nga naman tatakbo para sa pwesto kung yung premyo ng Tites yung tinakbuhan niya? Asa na yung 10K? Balita ko, di na kayo nagpapansinan ni MJ. Kaya pala, di ka inimbita doon sa nakaraan niyang birthday. Sa mga di nakakaalam, MC muna ng Tites si Michael Joe bago pa yun na makilala. Yun yung ligang tinayo nito na sa ngayon nakahiga na. Ninakawan niya yun ng 10K sabay nanisi. Kita nyo naman, kinakaila pa. Di pa nga kilala yung liga mo Da Vinci, masyado ka nang nagpapakilala. Yung binigay na pera ni Michael Joe, dinugas niya yung pera na binigay ni Michael Joe sa magcha-champion. Kaya yung nag-champion, pamihadong tunganga. Pakonsuelo ni MJ yun sana para sa malulupit na MC ng liga para yung pagod mawala. Kaso tinago niya yung 10K. Malakayitanong tumaba. Yung pagkatakaw malala at magnanakaw walata. Panis sa kanyang gameplay nung siya natol gumawa kasi yung tinirang 10K doon ni MJ kay Da Vinci butata. Anong akala? Maniniwala pa kami na mahal mo yung kultura? Dapat ang masisante yan. Literal na pumipera na sa pagrarap, pero maling diskarte lang. At ang pinakabasura, liga niya pa mismo yung napiling diskartehan kung sa bagay. Madaling sabihin mahal mo yung kultura, lalo na kapag sinabi lang. Wala ka nang maluloko dito. Para lang sa 10,000 yung sistema, yung eksena, sinistema niya po. Marami ako ditong ebidensya, kaya walang kwenta kahit dumipensan ako. Sabi mo, mahalagang-mahalaga sa'yo yung eksena? Sabi mo, mahalagang-mahalaga sa'yo yung eksena? Kita nyo nga naman, dedelehensya pa to, pero pasensya ka bro. Kasi alam na namin lahat na pag nasilaw ka sa tamang halaga, wala nang halaga yung eksena sa'yo. Kaya round 2 pa lang to. Pero ginawa kong impyerno yung iparbl sa pagbabalik ko sulog. Di pa ako masyado nang gigigil, meron pang bait sa loob. Kung kutob mo, round 3, mawawalan ako ng awa at di maaawat sa bawat tunog. Huwag ka mag-alala kasi yung kutob mo tama. Mas masakit yung round na kasi. Okay, so yung issue about dun sa Tites, hindi ko masyadong alam yon. Pero ang ganda lang nung even hindi ko alam yung
yung punto or yung angulo na yon, kasi liga ni Da Vinci Titus, hindi ko pa naman nasisilip yon. Tapos yung si Michael Joe na Battle MC, si Michael Joe ba na Battle MC sa ano yon, sa Japan, yung na-review natin against Looney, yun ba yon, si Michael Joe, 'di ba? So ayun, basta wala ako masyadong alam doon, pero kung paano ginamit ni Jesu na angulo yon bilang pang battle para kay Da Vinci, sobrang ang ganda ng ang ganda ng pagkakagamit niya. Yung mga jokes, ito lang yung napansin ko. Kung yung round 1 punong-puno ng jokes yun at sobrang effective yun, yung mga jokes naman ni Jesu dito is hindi ganon kalakas yung mga niya, yung mga jokes niya dito. So masasabi ko dito na yung first half is hindi ganon kalakas. Pero pagdating doon sa second half, doon na kasi nagseryoso yung mga topic ni Jesu. Doon niya nilabas yung mga, yung Titus, yung masyadong mahaba rin yung angulo sa Titus. Pero sobrang naging effective yon kasi syempre yung ibang battle kasi ni Da Vinci, narinig ko na ginamit sa kanya yon, yung angulo na Titus, pero hindi naging, para sa akin hindi naging ganun ka convincing yung paggamit nila dun sa sa mga dun sa angle na yun sa kasi nga hindi ko ngayon alam. Pero yung ginamit ni Jesu, yung angulo na Titus, even hindi ko alam yung issue na yon, napaniwala niya ako doon na baka nga ganun yung nangyari. So ang galing, ang ganda ng pagkakagamit ni Jesu dito. Pero sa mga jokes medyo nawala yung mga jokes na sobrang naging effective, unlike sa round 1 na ang daming jokes na nagland talaga. So ayun, yung second half malakas, pero yung first half medyo hindi ganoon ka solid, pero yung second half ang ganda ng mga binitawan na linya ni Jesu doon. Pero overall mas naging malakas yung Jesu sa round 1 compared dito. Pero dikit pa rin naman to. Malayo pa rin naman yung agwat na ito. Kasi yung performance ni Da Vinci sa round 2, bibigyan ko pa rin ng 7 points. Kasi magka-level lang yun. Hindi natin, although mas naging malinis yung round 2 ni Da Vinci, hindi pa rin naging effective yung ibang mga lines niya doon. So, 7 points pa rin kay Da Vinci. Kay Jesu naman, para sa akin, one step behind to sa performances sa round 1, pero sa kanya pa rin yun, nakuha niya pa rin yun. Mahaba pa rin yung rounds niya, pero kahit mag-cut tayo doon, punong-puno pa rin ng imagery, ng yung mga jokes niya kasi on off may mga effective, may mga hindi. So yan, 9 points para kay Jesu. So 19 to 14, up by 5 points na agad si Jesu dito. Rounds 1 and 2 Jesu. Round 3, Banat, Da Vinci, let's go! Isang rebat lang. Sunog lahat ng bira mo. Tignan nyo lahat. Andito yung tinga mo. Real shit. May tinga ka gago. Kasi nung laban nila ni Prince, may linya siyang... Anong pakiramdam na yung kotse mo lang yung may brake? Ang sakit preno. Di na ma-reach. Ginamit pa rin yung preno. Hindi tumigil tong bitch. 2014 pa lang ginagamit na yun. Sobra mong weak. Tapos ginamit pa rin yung preno. Puro gas-gas tuloy yung disc. Kasi may linya yan. Ari-arian ko ang rap at ikaw, ari-arian ko ang rap, kaya wasak sa akin yung toots. Toots? Plural nun, tit. Di mo alam ang iyong praises. Pasiga ka sa lapag para bang aso na nag-play dead. Ganito klaseng banatan. Tiyak panis ka sa aking cadence. Naaayusin ko yung tit, lalabas kang naka-braces. Kasi nung sinabi mo yung toots, yung mga crowd parang nalugi. Oo, nawala lahat ng reaction. Parang channel ni Looney. Talagang sala yung ideya. Sobrang wak ng puta. Ganyan natata pag tiga payatas. Sanay sa basura. Kaya sa weed ka nalulong,
Ikaw ay low-key average. Unang tinira mo na smoke yun, Smoky Mountain. Kasi hilig mo na mag-recycle. Hilig mo na mag-recycle? Ha? Hilig mo na mag-recycle? Oy, sobrang lame mo. Patay sa rape to. Ay, hilig mo na pag-recycle? Sobrang mong lame. Patay ka sa rape. I spit on your grave. Hilig mo pangangalakal. Ganyan yung gamay mo na game. Parang Harden at Westbrook kasi sanay ka sa trade. Okay. Kaso tinalo ka ni Diyos. Sobrang durogoy, mahiya ka. Anong pakiramdam na galit ka kay BBM tas binadibag ka ni Tony Gonzaga? Oo, tinalo ka ni Diyos. At dun ko na nabisto na Diyos na mismo nag-deny dito kay Jesu Cristo. Kasi di kasi Jesu Cristo. Sobrang mapait lahat ng sinapit na kahit gumamit ka ng way, di ka na aakyat ng langit. Kasi galing na ako ng taas. Ngayon ay nasa ibaba. Di na alam yung tatahakin. From undefeated, lose streak, wasak pangarap ko't hangarin. Wala nang expectations. Tingin nila mahina. Mga sugat ko malalim. Ngayon mo subukan na hamakin. Basta kakatakot ako ngayon, wala nang mawawala pa sa akin. Tapos na akong magpinta. Magigisa ka na rin sa mga obra ko. Tandaan mo tandaan mo, Tonyo, tapos sa akin ng unang artikulo. Labanan, Jesu, let's go! Okay, so nawala pa si Da Vinci din sa Ender, no? Ayun. Ano talaga, iba na yung Da Vinci na napapanood natin mag-perform ngayon sa nasubaybayan kong Da Vinci. So, alam niyo yan, 2022 tayo nag-start mag-review at kailan tayo nag-review ng Motos, dun ko nakilala yung mga battle MC sa Motos at yun. Basta, long story. Para sa akin, hindi na to yung Da Vinci na review ko before, na subaybayan ko before. So, malaki na yung pinagkaiba. So, yun, sabi nga niya, from undefeated, lose streak, wala na expectation. So, I think, mag-agree ako dun sa, sa sinabi ni Da Vinci na yun. Kasi, syempre, undefeated siya noon. Isa ako sa nag-expect na kaya ni Da Vinci lumatag sa pedestal eh. Kaso, first round pa lang against Velos, natalo siya doon. Tama ba? O, tama. 'Di ba? Pero after noon, ayun na, nagtuloy-tuloy na yung mga talo niya. So, basta going back, hindi kulang talaga sa sa DN yung Da Vinci dito. So, ayun. Ang inan to. Bukal kayo, no? Sabi niya, ang sabi mo yung tots. Di ko malaman ang yung ibig sabihin. Kaya sinabi kong tots, yung kalaban ko, isa lang yung ngipin. Gago. Diba? Sabi niya kay Katana, sana maaksidente kayo ng asawa mo. Yun ang hangad ko. Mamatay kayo ng maaga at dun din babagsak to nang maaga maging ulila yung mga anak niyo. Damn. Sa linya mong yon, di ko alam kung anong pinaangas niyan. Di ko rin alam kung saan ka kumuha ng kapal ng muka para hilingin mo sa mga bata yan. 2 magulang ng bata, gusto mo mapas lang. Kaya sa gagawin ko sa'yo ngayon, Da Vinci, tayo'y patas lang. Okay? Ngayong round 3, bibigyan kita ng simpatsya. Huwag mo sanang mamasamain. Kung sa tingin mo, pag tripan lang kita, wala akong plano na gawin. Kasi binatibag ka na ni Pilos, ni Calix, ni Katana. Ginahasa ka muna bago patayin. 3 beses ka nang nababadibag sa Motos, Da Vinci, alam ko, tao ka pa rin. Tao pa rin to. Tao pa rin yan. Kaya sana abot ng lahat. Nagmamahal.
nasasaktan, gustong mahagkan ng sarap, nagsusulat, nagpupuyat, nalalaglagan ng anak. Oops! Gusto na pala si Kyla. Balita ko, yung matres niya hindi kinaya. Sayang, anak na nawala pa. Anak na nawala pa. Agad siyang namayapa. Yung pagbitaw ng bata sa mundo, napaaga. Aray! Yung bata di pinalad mabuhay. Paano, source yung tatay? Buntis na yung misis, panay pa rin ang abutan niya. Nag-aabot ka sa pwestuhan, yung asawa mo doon, aabutan na. Kaya nalaglagan kayo ng anak. Sa alaga, nagkulang ka. Biruin mo yon, source ka na, pati misis mo, nakunan pa. Nangyari. Gustong gusto pa naman ni Da Vinci maging family man. Kaya bumili siya ng lampin doon sa pamilihan. Kaso lang ang masakit doon, gagibig lang. Yung anak niyang lalampinan, ayun, nalibing lang. Aroy, Anong sabi mo nga? Maaksidente si Katana kasama asawa hanggang maging kritikal yung lagay. Pues sa sinabi mong bara, anong lasa ng karma, pwede kang umaray. Kasi iniling mo sila Katana, madisgrasya, panganang magkasabay, o ligtas kayo ni Kyla, pero yung anak nyo patay. tangina. Kaya pasensya na kay Kyla. Dito to? Kaya pasensya na kay Kyla. Pero di siya ligtas sa aking sakuna. Pupuruan ko yung syota mong may tigdas hangin sa muka. Yung syota, yung tigyawat niya, ang lala. Talagang baon, bawat patak. Inggit siya sa tigyawat niya, buti pa daw yun, nanganganak. Tang! Inakadiri, puro acne bro. Tigyawatin yung napiling kabiak nito. Pinaglihi sa kilikili yung honey mo. Parang na-overdose sa tiki-tiki, tas mukhang tibo. Kaya paano mo sasabihan yung gobyerno na dapat lahat magsiayos? Kung yung pinakasalan mo ng babae mismo, puta tamad maghilamos. Lubak-lubak yung mukha ni Kyla, parang kalsadang di inayos. Kinulang sa budget yung mukha niya, siguro ninakawan din ni Marcos. Di ba ganyan ka? Di ba ganyan ka? Mandadamay ng gusto, ibang tao yung nalilintikan. Kala mo maganda yung fake personals mo? Kami naririndi lang. Ingat ka sa mga taga-motos boy. Yung iba dyan, nagtitimpi lang. Hilig mo kasi mandamay ng walang alam. Di ka nila maintindihan. Kung tutusin, wala namang art dyan sa ginagawa mo. Puro damay, paawa, tanga. Yung salitang binibigkas mo ngayon, yan yung salitang nagbigay ng trauma sa'yo nung bata ka pa. Pero ngayon, mayabang na siyang makata. Yung sungay, humaba, aba. Pero sino mag-aakala na itong aruganteng makata nung bata ginahasa pala? Diba? Sa kalaliman ng gabi habang ikaw Saka, ang ganda po eh. Ina mo eh. Tumigil. Sa kalaliman ng gabi habang ikaw ay natutulog, bigla-bigla ka nalang gagasain ng tatay mo sa sulok. Grabe yung mga pangyayari pag naaalala mo, bangungot. Grabe rin kasi siya kung gasain kapag kinakantot, barurot. Dinanas mo ang lahat ng to. Kaya sa yung itay, nandidiri ka. Nung bata ka pa, pag nakikipaglaro siya sa'yo, sinasakay ka sa titi niya.
Pag walang tao sa bahay, yung tatay mo, planado yung pakay. Babatak muna ng 3 sa kwarto para ganado manghalay. Tapos yari na naman, tumbong ni Da Vinci, bugbog sarado sa latay. Tutuwad yan, full stroke 360 para di gano mangalay. Lumaki ka sa pamilyang immoral. Sa bahay nyo, walang nagdadasal. Pag naliligo ka na sa CR, yung tatay mo nagsasalsal. Yung nanay mo nagsasyabu sa kusina. Yung kuya mo sabog lumulutang. Yung ate mo pumapapak ng kandila. Yung lola mo mangkukulam. Simula pagkabata, ganyang uri ng tao ang iyong kasama at katabi. Kaya sobrang kupal mo at gago, di ka maawat magbati. Pero ngayon, intindi ka na nila ng dahil sa akin. Pasalamat ka pa pre. Maiintindihan na ng mga taga-motos kung ba't wala kang manners. Kasi diyan ka lumaki. Kaya shoutout sa lahat ng dinamay na nanay ni Da Vinci sa battle. Ako na po humihingi ng dispensa sa kanyang nasabi. Wala na kasi tong natitirang konsensya sa lahat ng mga nangyari. Kaya tirang bahala na lang po to ngayon. Na pagbubuntungan niya ang dami. Ganon po kasi epekto sa emosyon pag natutumbungan ka palagi. Yo! Black! Okay, so ang haba pa rin talaga ng round ni Jesu. Pero sa part na yon, wala na ako masyadong paliwanag doon. Nakuha na ni Jesu yun. Kahit i-disregard na natin yung yung second half ng round niya, kasi doon pa lang sa first half ng round 3 niya nakuha na agad ni Jesu yun, yung mga real talk niya. Ay hindi ko alam kung real talk yun eh. Hindi ko alam kung totoo yun eh, yung about doon sa asawa daw ni Da Vinci na si Kyla na laglagan ng anak. Pero kung paano niya dinideliver talaga yung DN, kung paano niya dineliver yung mga punches na yon, yung puso, hindi yung DN, no, yung DN na sa bawat punchline tumatagos talaga kay Da Vinci. Sabihin natin hindi totoo yon, pero naalog si Da Vinci doon, no? Naalog si Da Vinci doon. So sa kanya pa rin yon. Siguro bonus na lang yung second half ni Jesu eh, di ba? Nakuha pa rin naman ni Jesu yon kahit na wala yung mga jokes sa second half, di ba? Sa kanya pa rin yon. So di ko alam kung paano. Yung Da Vinci 777 ang ibibigay ko all 3 rounds, so 21 points para sa kanya. Yung Jesu kasi sa round 3 inuna niya yung mga personals tapos biglang jokes, unlike sa round 1 yun, mix niya jokes bars. Sa round 2 naman ganun din, kaso ineffective yung mga jokes niya doon. Pagdating sa round 3 iniba niya yung timpla. Puro bara muna, mga real talk muna, tapos biglang switch sa joke. So para sa akin perfect pa rin yon para kay Jesu. Ang ganda nung pagkaka-construct niya dun sa mga real shit, no, na hindi natin alam kung totoo yun. So kanya pa rin yon, 10 points for him. So 29-21 all 3 rounds Jesu. Kuya Batili! Ang link pa natin kay Post Hard Track ng video namin. Owen, get up aparel at sa 3-0! bubaba ka naman. Pero boto ng Urado, 3-0 para kay Jesu! Yo, shoutout sa lahat ng tropa na pumunta. Ayun, 3-0 Jesu, malinaw yun, unanimous judges. Vinci. Cynical J, kay Rizal, boto ko kay Jesu all 3 rounds. All 3 rounds. Maganda yung naging umpisa ni Da Vinci, lalo yung Kabete Magalo na Manda Tumakati, Baliw na Tuluyan, Blazer, Blazer, Dave Aales. Kaso medyo nag-chokas na tuluyan na lumaylay, so all 3 rounds kay Jesu. Tama yun. Yo, Manda Baliw, Da Vinci versus Jesu. All 3 rounds, binoto ko si Jesu.
walang bars, pero jokes at personals pumapala. Test. Totoo yun. Bawasan lang natin konti yung overtime ni Jesus, bawasan lang natin. Pero props kay Da Vinci. Respeto kay Da Vinci. Sayang, medyo hindi na perfect, pero ayos. Jesus. Chanel, all 3 rounds Jesus, pero props kay Da Vinci. Okay, so ganun lang, 'di ba? Hindi na rin masyadong nag-explain yung mga judges kasi malinaw naman 'yun na nakuha talaga ni Jesu all 3 rounds. So, ayun, shout out kay David Michael Santiago sa request mo na to. Nakalagay sa notebook ko March, so May na. So, pasensya na ako natagalan, pero yun, lahat ng request ma-review, okay? Kita-kits tayo sa next na review, and I think we're going to pulo na. So, maraming pulo na battles dito. So, yun, isa-isahin natin yan, okay? Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.